Good morning guys. Luzon, Mindanao sa umaga na ito ngayon. Nandito naman ako uli sa aking mga alagang manok. Magbigay naman ako ng pagkain at saka inumin tubig. Yan ang pinaka-importante sa ating mga alagang manok, na sa umaga hindi natin makalimutan, makaligtaan na magbigay pagkain, hindi sila nagugutom at saka hindi na uhaw. At saka ang ibibigay nating pagkain dapat sa kanila, kung may mga edad ng ating mga alagang manok tulad niyan, yung pulang nakatali, kailangan nasa tamang sukat, na hindi magsobra, hindi magkulang. Yan lang ang pinaka-importante sa pagmamanok, parang hindi siya magkaroon ng tinawag og taba sa pula. Kasi ang manok nating alagang manok kasi kung magkasapula, hindi magustuhan yan sa namimilig manok sa atin kapag hinahawakan nila na mataba, may sapula, dahil matagal alisin ang manok na may sapula, lalo na kung makapal na ang taba niya dito banda sa may puwitan. Yan ang totoo. Kahit sinong magmamanok, kapag ang manok na may sapula, hindi nila yan ang pipiliin bibilhin. Doon yan sila pipili bumibili sa mga walang sapula, maganda ang pangatawan. Kasi may manok din kasi nga, sa sobra nating bigay ng pagkain, manipis ang pitso niya kasi may linya dahil sa manok, manipis lang talaga ang pitso niya, ang laman. Tapos may sapula, matabain naman. Mayroong ganon. Mayroong manok na bilog ang pangatawan, punong-puno ang laman sa pitso, tapos walang sapula. Nagkadepende yan sa atin sa pagbigay natin ng pagkain sa ating alagang manok sa umagag sapon. Kailangan pag ganyang mga edad na istag na, tapos isang taon na, mahigit isang taon, ang ibigay nating pagkain yung tama sa sukat, na hindi nagsobra. Kasi kung magsobra, masasayang lang din yan. At saka ang manok natin, kapag sobra-sobra ang ibinigay nating pagkain na may mga edad na sila, magkaroon talaga sa pula. Hindi natin maiwasan yan, lalong-lalo na ang mga manok nyo kung nagpakalagay lang sa kulungan. Madalas yang nagkasapula kung bigay na bigay lang kayo ng inyong tubig, ang daming pagkain ibinigay nyo, magkaroon talaga sa pula yan. Pero kung nakatali yan, naka-exercise, nakakulay kayo sa lupa, tulad yan na pula na yan, nakagalaw-galaw, hindi magkasapula basta kayo nasa saktong sukat ang ibibigay nating pagkain. Kaya kayong mga baguhan pa lang, huwag kayong magsawa dito sa pagpanood, sa pagsubaybay sa aking mga ginawang content video. Kasi itong mga content video ko para sa inyong mga baguhan pa lang, parang makakuha kayong kunting idea man lang sa aking kaalaman sa pag-alagag manok. Ibinahagi ko lang sa inyo sa pamagitan sa pag-upload sa aking mga ginawang content video tungkol sa buhay ko sa pagmamanok, sa pag-alaga. Kasi dito sa pagmamanok, sa totoo lang, para sa inyong mga baguhan pa lang, maganda ito na bisyo. Kasi ito ang bisyo na nagiging masaya tayo pagkatapos kung mag-out magbenta tayo, kumikita tayo, bumabalik ang ating puhunan. Kaysa ikumpara mo sa ibang bisyo na pasukan mo, walang balik, walang kikitain ka doon, laging naubos. Dito kung naubusan ka man ng pira sa bulsa mo na naibili mo ng pagkain vitamin sa iyong mga alagang mga manok, pero kung masiglakihan yan, kapag binta ka na, may balik, may tubo ka pa, kumikita ka pa. Yan ang totoo dito sa pagmanok. Ito ang bisyo para sa akin, na magandang bisyo ito para sa akin, dahil nakakatulong ito sa aking pamilya. May prueba ito sa buhay ko noong mga maliit pa ang aking mga anak. Kaya ang aking mga ginawang content video, hindi ko ikinakahiya na tungkol sa buhay ko sa pag-alagag manok, dahil totoo naman talagang magmamanok ako, pero nakapag-aral, nakapagtapos ang aking mga anak sa buhay ko magmamanok. Hanggang dito muna po, bukas uli ibang topic papaliwanag ko sa inyo. Panoorin nyo na lang ang aking mga gi-upload na mga content video para sa inyo, itong mga baguhan pa lang, para makakuha kayo o kunting idea, mayroon kayong kunting matutunan man lang tungkol sa buhay sa pagmamanok, na ang pagmamanok nakakatulong ito sa ating pamilya. Basta huwag lang natin gawin bisyo, gawin lang natin kasiyahan, libangan ang pagmamanok. Yan lang.